Kamakailan, iniulat ng mga banyagang media na isang misteryosong mayamang negosyante ang may dalang malalaking kontrata at palihim na dumating sa Yuncheng na nagdulot ng matinding diskusyon sa mga ekonomista. Madam, saan po ang unang destinasyon natin sa ating pagbabalik? Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Yan, Chen. Hindi ba natin anniversary ngayon? Bakit mo ako dinala sa lugar na ito? Pakawalan mo na ako. Luo Ziming? Masyado mo akong binigo. Nagawa mong silaban at sirain ang mukha ni Kiki kahit nakapatid mo pa siya sa ama. Hindi. Hindi ako ang gumawa niyan. Yan, Chen. Pinagkakaisahan niyo ako. Huwag ka nang magdahilan. Ngayong araw, bibigyan ko ng hustisya si Kichi at gagamitin ko ang balat mo para pambayad sa kanya. Doktor, huwag niyo siyang anestisyahan. Gusto kong maramdaman niya ang tindi ng hapdi na tiniis ni Kichi. Noong una, nang magsanib ang pamilyang Gu at Luo, ibinigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Luo para tulungan ka. Pero ang kapalit lang pala ay ang kataksilan mong ito. Gu Yanchen, bakit mo ginagawa ito sa akin? Dahil sinaktan mo ang ina ng magiging anak ko. Magkasama kayo ni Shaya Yueki. Paano mo nagagawang balewalain ang lahat ng sakripisyo ko para sa iyo? Ang mga bagay na hindi mo magawa ay kayang-kayang gawin ni Yueki para sa akin. Ano ang hindi ko magawa? Hindi ka magkaanak. Kuya, ang sakit talaga ng mukha ko. Sabi ng doktor, kapag hindi pa nailagay ang balat, maaaring huli na ang lahat. Umpisahan niyo na. Sa darating na panahon, lalaki ba o babae ang gusto mong anak? Basta galing sa iyo, magugustuhan ko. Kuya, nagpapasalamat talaga ako kay ate dahil naibalik niya ang ganda ko. At total, ako naman ang magbubuntis para sa iyo, ang kumuha ng balat niya, ay hindi naman siguro sobra, di ba? Siya naman talaga ang nagsunog sa mukha mo, kaya utang niya ito sa iyo. Pero noong araw na iyon, nakakatakot talaga si ate, ang lala ng nangyari. Sabi ko nang hindi ako ang gumawa niyan. Humingi ka ng tawad kay Chichi Bakit ko gagawin iyon? dahil may utang ka sa kanya. Nasa kamay ko na ang iyong ama, kaya mabuting gawin mo ang iniutos ko. Ano ang ginawa mo sa tatay ko? Ano ang ginawa mo sa tatay ko? Tingnan mo para sa sarili mo. Gu Yanchen, naging mabuti sa'yo ang tatay ko. Bakit mo siya tinraidor? Isang halimaw ang tatay mo. Niloko niya noon ang ina ni Kiki at ngayon ay pinapabayaan niya si Kiki kung hindi lang nakiusap si Kiki para sa kanya. Noon ko pa siya tinapos. Tara na, babalik tayo sa lumang mansyon ng pamilya Luo. Nabili ko na ang Luo's Group. Simula ngayon, yan na ang bago mong tahanan. Ano bang nangyari? Buntis ka na pero hindi ka pa rin nag-iingat sa pagpapahinga. Buntis? Buntis ako? Yueki, noong sinunog ni Luo Ziming ang mukha mo, kailan iyon nangyari? Parang, ikapito ng Mayo, taong 2017. Bakit mo natanong? Pero noong oras na iyon ay nasa Hawaii si Luo Ziming. Siguro dahil sa sobrang tagal na, ay nagkamali ako ng alaala. Ituloy na natin ito. May ilang bagay lang na gusto kong itanong kay Luo Ziming. Ilang taon ko itong pinlano, hindi ako pwedeng matalo dahil lang sa isang litrato. Mukhang sina Luo Chiang at Luo Ziming ay kailangang mawala. Tapusin niyo si Luo Ziming ngayong gabi. Kapag nagkamali kayo, ako mismo ang magpaparusa sa inyo. Ikaw ba, si Yueki? Hindi ko akalain na malaki ka na ngayon.
Pa, hindi ko inaasahang sa ganitong paraan tayo, muling magkikita, pero dahil ganyan ang gagawin ni Yanchen sa inyo, wala na po akong magagawa. Yueki. Patawad sa mga pagkakamali ni Papa sa iyo. Huwag na huwag mong sisisihin si Zeming. Nang iwan mo kami ni Mama noon at hinayaang maghirap sa kalsada ng mahabang panahon, dapat alam mo na noon pa na darating din ang araw na ito sa iyo. Ano nang balita diyan? Natapos mo na ba si Luo Ziming? Maayos ang lahat. Magsasama na ang mag-ama hanggang sa huling hantungan. Sino ang nag-utos nito sa ama ko? Wala nang halaga iyan dahil hindi mo na kailangang malaman pa. Si Gu Yanchen ba ito? Magpahinga ka na. Gu Yanchen, binigay ko ang buong puso ko sa iyo, pero nalaman kong ang puso mo ay kailanman hindi mapalalamig o mababago. Kung mabibigyan lang ulit ng pagkakataon, ako, Kuya Yanchen, 5 taon na ang nakakalipas. Iniisip mo pa rin ba si Ate Ziming? Mula nang mawala siya sa ospital noon, ay hindi ko na siya muling nakita. May isang bagay na hindi ko pa naitatanong sa kanya. Siya ay wala na. Ang tagal na niyang nawala at hindi na siya bumalik para makita tayo. Iniisip mo ba na baka galit pa rin siya sa akin? Hindi. Sinira niya ang mukha mo. Wala siyang karapatang magalit sa iyo. Nilalandi ang aking brother sa harap ng maraming tao, wala ba kayong hiya? Isa ka talagang basura. Kasal ka na, pero wala ka pa ring modo. Brother, hindi ba ikaw ang nag-udyok sa akin na pakasalan siya noon? Hindi man lang ako naging masaya. Nabulag pa ang aking mga mata. Ngayon ay kailangan ko pang magpakapagod para alagaan siya. Kung alam ko lang sana, mas pinili ko pang maging single habang buhay bilang kapatid ni brother. May pag-uusapan kaming tungkol sa pamilya. Isama mo si Leng Xiao mo at lumabas muna kayo. Hindi mo kailangang magalit sa kanya. Tara na. Magsalita ka na. Anong balita? Nitong mga nakaraang araw, may balita tungkol sa isang mayamang babae na may hawak na maraming lupain at nagsisimula na siyang tumanggap ng mga bidding. Alam ko na ang tungkol diyan. Bagaman ang Luo Group simula ng hawakan ko ito, ay mabilis na lumago ang mga kita. Pero para makuha ang mga proyektong ito, ay may kahirapan pa rin. Alam ko na kahit wala ang tulong ko, ang aking brother ay kayang makuha ang mga proyekto. Pero, sino ba naman ang ayaw sa mas madaling paraan? Sabi sa akin ni Lolo, ang mayamang babaeng iyon ay tila isang malalayong kamag-anak natin. Ayon sa posisyon sa pamilya, tila kailangan mo pa siyang tawaging tiyahin. Madam, saan po tayo susunod na pupunta? ang tagal ko na ring hindi nakakabalik. Kaya syempre pupunta muna ako para makita ang dati kong mga kaibigan. Tungkol sa kaniya, bumalik lang siya para dalhin ang bata para bisitahin ang kaniyang lolo, at isa pa, ang lugar para sa bidding ay gaganapin dito sa pamilya Gu. Kampampi talaga natin ang langit. Sa pagkakataong ito, makakabawi rin tayo sa wakas. Huwag kang mag-alala, kilalang kilala ko ang mga babae. Ang regalo para sa ginang, inihanda ko na, at ngayon, hihintayin na lang natin ang kaniyang pagbabalik. Ikaw talaga ang pinakamagaling, Shanshan. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Gu Shanshan sa pagkakataong ito. Dapat isipin ni Yanchen na dahil sa tulong ko, kaya napanatili ang pinagkukunan nating ito ng yaman. Tingnan lang natin kung makakaya pa ng masamang babaeng iyon na hamakin ako. Yanchen, bakit siya narito? Huwag ka nang magsalita. Tabi. Bakit ba siya narito? Napakalas ng malas. Shanshan, ate pa rin natin siya kahit papaano. Ituon na lang natin ang atensyon sa ginang. Yanchen, nag-utos talaga ako ng mga tao para alamin ang mga gusto ng ginang. Inihanda ko na ang paborito niyang Romani Conti, pati na ang paboritong panghimagas na Pranses ng kaniyang pinsan. Sadyang napakaasikaso mo, Kichi. Pulos mga hamak na bagay lang ang mga inihanda mo. Pagdating sa mga babae, mas gusto nila ang mga mamahaling bagay. Galing sa ibang bansa ang ginang. Ano bang mamahaling alak ang hindi pa niya natitikman? At isa pa, para sa ating pamilya Gu, may inihanda siyang malaking sorpresa. Itago mo na, yang mga murang gamit mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Gu.
Nandito na ang Jinanggu. Mabuti naman, at nandito pa kayong lahat. Handa na ba kayo para sa inyong parusa? Ziming, saan ka ba nagpunta nitong nakaraang 5 taon? Luo Ziming, tao ka ba o multo? Huwag kang bastos sa ginang. Tao o multo? Ang Luo Ziming na iyon, wala na siya. Ate Ziming, ang dami ng taon simula nang magkakilala tayo. Paano namang hindi namin malalaman ang hitsura mo? Huwag ka nang magpanggap, sobrang magkakilala na tayo. Dahil sobrang kilala mo pala siya, bakit mo nasabing wala na ang taong iyon? O baka naman, may ginawa kang masama sa kanya? Pagkatapos mong mawala sa ospital 5 taon na ang nakakalipas, hinanap kita kahit saan. May kailangan akong malinawan. Kuya, sigurado ka bang hindi ka lang nagkakamali ng tao? Tingin ko ang pamilya Gu ninyo, pagdating sa taong Luo na iyon, ay hindi naman pala maayos. Walang galang. Yun. Nitong nakaraang mahigit 10 taon, ay nagsimula ka ng negosyo sa ibang bansa. Sa wakas ay nagkita na rin tayo ngayon. Patawad po sa pagiging pasaway ng mga batang ito. Ayos lang po iyon, Uncle. Magbigay-pugay kayo. Tiyahin. Nagkamali po ako nang nakita kanina. Patawad po. Tito, nangungulila po sa inyo si Papa sa ibang bansa. Ipinapaabot po niya ang kanyang pagbate. Kumusta po kayong lahat, pinsan at pinsan? Napakagalang naman ni Pinsan. Ilang taon ka na? 5 taon na po. 5 taon? Tiyahin, dahil ito ang unang beses nating pagkikita, hindi ako gaanong nakapaghanda. Itong kuwintas na ito ay mula sa Pransya at Paris. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. Nag-iisa lang? Pero noong mga nakaraang araw, sa leeg ni Sophie ay may nakita akong kaparehong-kapareho niyan. Baka naman, Sino po bang pamilya si Sophie? si Sophie ba? Katulong ko lang siya. Tiyahin, magkakapamilya naman tayong lahat, dapat ay magtulungan tayo. Naghanda ako ng paborito mong champagne, uminom muna tayo habang nag-uusap. Sasabayan kitang uminom? Sino ka ba sa tingin mo? Tiyahin? Siya po ay. Wala na bang ibang tao sa pamilya Gu nyo? Bakit isang walang hiyang babae ang pinapaharap niyo para makipag-usap sa akin tungkol sa trabaho? Wala na bang tao diyan sa pamilya Gu? At nagpadala pa kayo ng isang mababang klasing babae para makipag-usap sa akin tungkol sa partnership. Tiyahin, huwag na po kayong magalit. Mababa po ang pinagmulan niya at hindi siya marunong magsalita ng maayos. Kung naiinis po kayo sa kanya, palaasin niyo na lang po siya. Gusto niyo bang ang mga proyekto ay ibigay ko lahat sa pamilya Gu? Sige ba, pero kailangan mo munang makipaglaro sa akin. Kapag nag-enjoy ako sa laro, pag-iisipan kong ibigay ang lahat ng proyekto sa pamilya Gu. Tiyahin, anong klaseng laro ba ang gusto nyo? Ang larong ito ay ituturing kong regalo ko sa ating unang pagkikita. Simple lang ang rules. Pipili tayong dalawa ng isang bote at ibubuhos natin ito sa ating mukha. May isang bote dito na naglalaman ng ordinaryong toner, pero ang isa ay Ano ang laman? nakakapinsalang kemikal ito. O kaya naman huwag na lang, ilang daang milyong dolyar na proyekto lang naman ito, hindi sulit ang panganib. Gusto mo bang sirain ang mukha ko? Luo Ziming, ikaw nga iyan, di ba? Siya Yueki, lumipas na ang maraming taon, ang lahat ng utang mo sa akin, panahon na para pagbayaran mo. Tiyahin, oras mo na. Tiyahin? Ito ay galing pa sa ibang bansa at dekalidad na produkto, sayang naman kung hindi ito gagamitin pang masahe. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko, hindi ka ba naniniwala? Maghintay ka lang sandali. Ang sakit. Napakasakit. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Yanchen, tulungan mo ako. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Ang laman ng bote mo ay may hinalong kemikal lamang na kapag nahanginan ay magkakaroon ng pakiramdam na tila napapaso. Ngunit hindi nito masisira ang mukha mo. Pero ang itsura mo kanina na tila kaawa-awa ay talagang nakapagpasaya sa akin. Ang mga pabuya na ito ay nagsisilbing bayad para sa napakahusay mong pag-arte. Luo Ziming. Ikaw nga si Luo Ziming. Ang markang rosas sa mukha mo ay ang peklat noong nagpa-skin graft ka noon.
Luo Ziming, ipakikita ko ang totoong pagkatao mo. Ang marka ng rosas sa mukha mo ay ang peklat noong ginawa ang skin graft. Luo Ziming, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong anyo. Hindi. Hindi ito posible. Sino ka ba talaga? Sino ka ba sa akala mo? Para bastusin ako ng ganyan. Ayaw na ba ng pamilya Gu na makipagtulungan sa amin? Ito ang sticker namin ni Mama. Tingnan mo, mayroon din ako. Tiyahin? Hindi po alam ni Xia Yueki ang mga patakaran? Humihingi po ako ng paumanhin para sa kanya. Tungkol naman po sa proyekto, handa po akong magbigay ng dagdag na 20% dibidendo sa inyo. Ano po sa tingin nyo? 50%. Tiyahin, parang hindi po yata tama yan. Sundin nyo kung ano ang sinabi ni Tiyahin? Sige, nag-enjoy ako sa laro kanina. Kaya ibibigay ko na ang proyekto sa pamilya Gu. Ngunit, gusto kong ibigay ang proyekto sa kanya. Tiyahin, hindi mo iyan pwedeng ibigay sa kanya. Wala siyang silbi at wala siyang kayang gawin. Tiyahin, kakarating nyo lang po at baka po hindi nyo alam ang sitwasyon. Si Sister Feifei, matagal na pong hindi humahawak ng kahit anong proyekto. Hindi po talaga niya iyang kakayanin. Kung ganoon, ikaw ba ang makakagawa nito ng maayos? Walang problema. Lumpo siya at nahihirapang kumilos. At saka, Paano kung pilay lang ang binti niya? Hindi gaya niya? Nasira ang utak. Sapat na, buo na ang desisyon. Mukhang malawak naman itong pamilya Gunyo. Kaya lalabas muna ako para magpahangin. At si Xiao Yezi, ipinapaubaya ko na sa inyong pangangalaga. Patawad? Mali ako. Naging masyado akong sensitibo. Pero kanina si Tiyahin, naging sobrang lupit niya sa akin. Natakot talaga ako sa kanya. Tsaka, bakit kailangang ibigay kay Gu Feifei ang lahat ng proyekto? Alam mo ba kung gaano kaimportante ang pagpupulong ngayong araw? Muntik mo na kaming mapahamak. Alam ko pong mali ako, wag na po kayong magalit. Kahit na naibigay ang proyekto kay Gu Feifei, para pa rin naman iyon sa pamilya Gu. Hindi na po ito mauulit. Pagod na ako ngayong araw. Huwag nyo nang tingnan ang developer na ito. Sa totoo lang, matandang asawa na may batang asawa lang siya. Sa mga babaeng ganyan na mukhang walang hiya, maraming pera dahil sa pagkakapundar sa kanila. siniisante ko na kayo. Kami ay pinadala rito ni Mrs. President Gu. Ikaw na isang pamilya Gu na may kapansanan, anong karapatan mong tanggalin ako? Maliban kay President Gu, walang makakapagtanggal sa amin. Pasensya na po, Tiyahin. Nahuli kami ng dating. Ate Yueki, pagkapasok ng taong ito sa kumpanya ay napakaingay niya at ipinaubaya pa niya ang pananakit sa amin, kailangang panagutin mo sila para sa amin. Ito ang bisita ni Gu Group at sa tingin nyo ba ay maaari nyo siyang pagtsismisan? President Gu, ipinatawag po kami rito ng asawa ninyo. At isa pa, ang mga chismis tungkol sa babaeng iyan ay nanggaling din po mismo sa inyong asawa. Manahimik kayo. Sino kayo para pag-usapan kami ng ganyan? Ang asawa ko ay si Luo Ziming na 5 taon nang wala. Ang asawa ni President Gu, hindi ba't ang pangalan niya ay Xia Yuechi? Aba, mukhang naging matagumpay ka at isa ka na palang ginang ni President Gu. Tila ang ginang na ito ay may malalim na hinanakit sa akin. Ang pakikipagtulungan ko sa pamilya Gu ay magtatapos na rito. Tiyahin, huwag ka munang magalit. At pagbabayarin ko siya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa iyo. Mataas ang tingin sa sarili ng asawa ni President Gu. Paano siya hihingi ng paumanhin sa akin? Totoo po iyon. Napakataas ng antas ng asawa mo. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang mga kalokohang ginagawa niya kasama ang mga matatanda sa ibang bansa? Isama mo ang mga tao mo at umalis na kayo. Pasensya na, Tiyahin, nagkamali ako. Gaudu, pasensya na po, nagkamali po ako. Ang lakas ng loob nyo. Naglakas loob kayong kalabanin ang bigatin kong kliyente. Ngayon, bilang vice-presidente ng kumpanya, ay sisibakin ko na kayo sa trabaho, ligpitin nyo na ang mga gamit nyo, at lumayas kayo. Madam, magsalita naman po kayo.
Sumusunod lang kami ni Xiao Zhang sa lahat ng utos ninyo. Totoo po, madam. May mga anak po akong binubuhay. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Ipaliwanag mo ito sa akin. Paanong nakapasok sa kumpanya ang dalawang ito? At bakit nila nilalait si Auntie? Brother, sinabi ko na sa iyo. Katulong lang siya. Hindi siya bagay na nasa tabi mo. Ngayon ay may problema na. Di ba? Lumabas muna kayong dalawa. Hindi ko talaga alam kung bakit nila sinasabi ang mga bagay na iyon kay Auntie, pero ang tinutukoy nilang matanda na ang asawa, parang totoo naman iyon, di ba? Pinupunsya mo lang ako, Auntie. Dahil ba noong gabing iyon ay nakita kita sa garden ng pamilya Go, kasama si Leng Xiao mo na lumalabas sa likuran ng bakuran? Pinupuntirya ako ni Tiyahin. Hindi kaya dahil noong gabing iyon sa garden ng pamilya Go, ay nakita kita kasama si Leng Xiao mo na lumabas mula sa likod ng bakuran? Tiyahin, asawa ko si Leng Xiao mo, pero ang lumabas ka kasama niya mula sa bakuran ay parang hindi magandang tignan, di ba? Ang bulag na lalaki na iyon ay asawa pala ng pamangkin ko. Nagkataon lang na nakita ko siya at dahil nahihirapan siyang kumilos ay tinulungan ko lang siya. Aminin mo, kahit na may kapansanan ng asawa mo, ay medyo gwapo rin siya. Kung gusto siya ni Tiyahin, ay handa akong makipag-divorce agad. Tumigil ka. Hindi laro ang pagpapakasal. At saka may sariling pamilya na si Tiyahin. Ano bang tingin mo kay Tiyahin? Nagbibiro lang naman ako. Galing nga talaga sa ibang bansa si Tiyahin, kaya pati ang mga biro niya ay masyadong progresibo. Pero nakita ko kayong masyadong malapit sa isa't isa, na para bang hindi ito ang unang beses na pagkikita nyo. Nakita ko lang nahirap siya sa paningin, kaya tinulungan ko lang siya. Tapos sasabihin mong malapit kami sa isa't isa? Tama na, marami ka nang nasabi ngayong araw. Bakit mo ba sinusundan si Tiyahin? Nag-aalala lang ako na baka hindi pamilyar sa daan si Tiyahin. At isa pa, ginagawa ko ito para ipagtanggol si Sister Shanshan. Hindi kailangan lumayas ka. Paano naman si Tiyahin? Wala na ba talagang pakialam si Tiyahin sa sarili niyang reputasyon? Paano naman si Tiyahin? Bale, wala lang ba kay Tiyahin ang kanyang reputasyon? Sige, ibinigay ko ang proyekto ng maayos sa inyong mga taga-pamilya Gu. Tapos ganito nyo lang ako lalaitin. Tiyahin, huwag ka munang magalit po. Maupo muna tayo rito para makapag-usap ng maayos. Ang pagbigay ng proyekto sa pamilya Gu ay ang pinakamagandang desisyon pa rin. Opo, Sinabihan na ako ng ganyan ng asawa mo. Ano pa bang dapat pag-usapan? wala nang ginawang tama. Numero 1 pa sa panggugulo. Shanshan, ang kasama ni Tiyahin doon sa likod ay ang asawa mo. Kahit hindi mo gusto siyang Master Leng, hindi mo naman kailangang itulak siya kay Tiyahin, di ba? Tumahimik ka. Isa ka lang namang hamak na katuwaan sa tabi ng kuya ko. Akala mo kung sino kang kakausap sa akin. Hindi ko akalain na ang mga tao sa paligid mo, President Gu, ay ganyan lahat umasta. Maling-mali pala ang tingin ko sa pamilya nyo. Simula sa araw na ito, tapos na ang ating pagtutulungan. Tiyahin. Yanchen. Simula ngayon, basta't may kinalaman sa trabaho ko, tumahimik ka na lang. Huwag mo nang guluhin ang kuya ko. Kung hindi ay lagot ka sa akin. Hindi ako magpapatalo. Nandito ka na pala. May gana ka pang ipahiya ako. Talagang gusto mo bang parusahan kita? May lakas ka ng loob na hiyain ako. Gusto mo na ba talagang malagot sa akin? Anong nangyari? Bakit napakainit ng ulo mo? Balita ko ay, nagustuhan ka raw ni Tia? Ano ang ginawa niyo sa likod ng bahay? Pumunta lang ako sa likod para maglakad-lakad nang hindi inaasahang nakasalubong ko si Tia. Tatanungin kita uli. Ano ba talaga ang ginawa niyo? Nag-usap lang kaming dalawa. Hindi na po mauulit. At ang Tia mo? Masyadong magiliw sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, mas guwapo raw ako kaysa sa mga model sa mga club. Naramdaman kong naiilang ako sa kanya. Kaya pala si Tia ay nagpupunta sa mga ganoong lugar. Maaaring. Mukhang tahimik ka lang palagi, pero sa mahahalagang sandali, mukhang may pakinabang ka rin pala. Aalis na ako. Sigurado ka ba na gusto ni Tia ng mga batang male model? Ang naririnig ko, si Tia mismo ang nagsabi niyon. Siguradong totoo iyon. Kanino mo naman iyan narinig? Hindi na iyan mahalaga. Ang mahalaga ay ibibigay natin ang gusto niya para siguradong magpapatuloy ang pakikipagtulungan ni Tia sa atin. May tuturing din itong isang paraan. Nag-utos na ako sa sekretarya na humanap ng pinakamahusay na male models at mga trainees. Ipapadala na agad ang mga impormasyon. Kailangan nating mamili ng maigi. Naku, President Gu, nahirapan po akong hanapin itong mga batang model na ito. Pakitingnan po agad kung pasok ba sa panlasa ng ating Tia. Ganoon na nga. Pumili ka ng isa at ipadala ito kay Auntie. Siguraduhin mo na magiging maingat ka at gawin ito ng lihim. Huwag po kayong mag-alala.
Sanay na ako sa ganito. Garantisadong magagawa ko ang trabaho. Ayos na. Iba talaga ang paraan ng paglalaro ng mga mayayaman. Nariyan ba si Madam? 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 Ay, Madam. May kailangan ka ba? Kayo po pala ang ginanggu na mahilig sa mga male model. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Ipinadala lang po ako ni President Gu dito para ipakita sa inyo ang mga male model. Tingnan niyo po ang kanilang mga impormasyon. Tingnan niyo po ito. Ito po ay... Wow! Isang sikat na singer dito sa lungsod. Ito, wow! Itong rapper na ito. Tingnan niyo pa. Ito, ang ganda naman ng mga muscles nito. Madam, tingnan niyo po ang isang ito. Napakagwapo po. Kamusta na ang pinapagawa ko? Hindi po pumili si Madam. Hindi siya kontento? Hindi naman po sa ganoon, kundi kinuha niya silang lahat. Ano? President Gu, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Tinanggap talaga ng ginang ang lahat. Grabe talaga siya. Sa laki ng gulo na ito, sakaling mahuli tayo ng mga paparazzi, di ang Gu Corporation ko ay. Tama ka diyan, sir. Hindi pwede ito? Kailangang mapuntahan ko iyon. Ganyan pala ang uri ng babaeng iyan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong sira ang reputasyon mo. Tara, bilisan niyo ang galaw. Isang mayamang balikbayang ginang. Kadate ang isang grupo ng mga modelong lalaki. Napakalaking balita nito. Kapag nailathala na ang balitang ito, siguradong mapopromote tayo at tataas ang suweldo natin. Bilis, pumasok kayo at kunan niyo ng litrato ang lahat. Bakit walang tao rito? Nasaan na sila? Miss Sia, nandito na kami. May bago bang paraan para mag-enjoy tayo ngayon? Napakasaya nito. Gusto ko ito. Hayaan mong hawakan kita. Sige na, kahit sandali lang. Hoy, huwag kang umalis. Anong nangyayari rito? Wala sila sa hotel? Pumunta kaya sila sa ibang lugar para mag-ibang? Aking mahal na pamangkin. Anong ginagawa mo rito? Tiyahin, kararating mo lang ng bansa. Kaya syempre po, kailangan kitang alagaan ng mabuti. Nasaan na sila? Mukhang ang pamangkin ko ay gustong-gusto ang kwarto ko na ito. Tiyahin, nagpadala ako rito ng mga lalaking modelo. Nasaan na sila? Ang mga lalaking modelo ba? Nakita ko kasing lahat sila ay mga bata pa at masisiglang mga lalaki. Kaya inisip ko na, dahil alam mong palagi akong busy sa trabaho, sinadya mo silang ipadala bilang mga private trainer ko. Pero nasaan na sila ngayon? Siyempre, ibinigay ko sila doon sa mga taong mas kailangang mag-ehersisyo. Pero pamangkin, bakit mo ba ako pinadalhan ng mga lalaking modelong ito? Oh, nakuha ko na. Siguradong may mga taong nagbulong sa iyo ng mga maling chismis at sinabing gusto ko ang mga batang lalaki. Ang mga ganitong walang basehang usapan, pinaniniwalaan mo ba talaga? Hindi posibleng sadyang guluhin ni Shanshan ang plano ko? O baka naman, isang bitag na naman ito ni Shia Yueki? Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa karelasyon ng aking pamangkin. Marami na nga akong inaasikasong problema, pero nanggugulo pa rin sila. Tiyahin, huwag kang mag-alala. Pagbalik ko ay pagsasabihan ko siya ng maigi. Pero sa isang taong may mataas na katayuan tulad mo, hindi ka dapat nasasabit sa isang hamak na katulong. Mayroon ba talagang espesyal? Sa Shia Yueki na iyan? Tiyahin, hindi po katulong si Kiki. Kakarating niyo pa lang po ng bansa. Kaya maaaring hindi niyo pa alam ang nangyayari dito sa bahay. Maagang nawala ang aking ina. At kapag lasing ang aking ama, lagi niya kaming sinasaktan ni Shanshan. Bata ka. Halika rito. Pumarito ka sabi. Bata ka. Ngayon ay parurusahan talaga kita. Tingnan natin kung paano kita tatapusin. Siguradong malalagot ka sa akin? Bastos na bata ka. Halika rito. Pumunta ka rito. Bastos na bata. Parurusahan kita ng husto ngayong araw. Talagang tuturuan kita ng leksyon. Yumanda ka sa akin. Pagtatandaan mo ito. Hindi kita mapapatawad.
May nagawa akong masama. Kuya, may nagawa akong kasalanan. Shanshan, walang problema, magiging maayos din ang lahat. Kapag may nagtanong sa iyo, sabihin mo na ako ang gumawa niyon. Dahil nagtatrabaho ka sa pamilya Gu, kailangang makinig ka sa akin. Hindi ko na nga iniintindi ang mababa mong katayuan. Bakit nagmamaang-maangan ka pa riyan? Kahit na hindi ka pa ganoon katanda, mukhang maganda ang iyong pangangatawan. Kapag pinagsilbihan mo ako ng maigi ngayong gabi, dito sa pamilya Gu, ay tiyak na magiging maayos ang buhay mo. Kung hindi, alam mo ang mangyayari sa iyo. Huwag. Pakiusap. Hayaan mo na ako. Hahayaan ka? Kapag ginawa natin ito rito, hulaan mo, mas magiging kapana-panabik kaya ito? Huwag. Sir, may nagawa po siyang mali. Gusto ko lang po siyang bigyan ng leksyon. Hindi ikaw ang nasusunod dito sa pamilya Gu. Simula ngayon, nasa ilalim na siya ng pangangalaga ko. Kapag tinangka mo pa siyang hamakin, umalis ka na rito. Dahil narito ka na rin lang, ay samahan mo akong uminom. Ziming, Sa taong ang pangalan ay Ziming, magkamukha ba kami? Nabanggit na rin iyan ni Shayueki noon. pasensya na tiyahin. May pagkakahawig nga kayong dalawa. Si Ziming ang asawa ko. 5 taon na siyang nawawala. Napakasarap nga ng alak na ito. Kung narito lang si Ziming, siguradong magugustuhan niya ito. Gu Yanchen, mahal na mahal kita noon pa man, pero hindi mo lang sinira ang mukha ko, kundi ikaw pa ang dahilan kaya nawala ang tatay ko. Ngayong araw, pagbabayarin kita. Ziming, Hindi ka karapat-dapat na tawagin ang pangalan kong Gu Yanchen. Kahit sa panaginip, nagpapanggap ka pa ring mapagmahal. Ang taong tulad mo, walang kwentang tao. Napakasama mo, dahil sa iyo ay nawala ang aking ama, napakawalang hiya mo. Ang isang taong katulad mo, balang araw ay parurusahan ka rin ng langit. Bago ako umalis, hayaan mong bigyan kita ng isang regalo. Hindi mo inaasahan ito, pero buhay pa si Luo Ziming. Ang mga taong ito ay mga sakim at ambisyoso. Hindi lang nila sinaktan si Feifei, kundi balak ka rin nilang gawan ng masama. Si Gu Corporation. Napunta na sa kamay ni Gu Yanchen at wala na akong kahit anong paraan para matulungan ka. Pero mayroon akong kapatid sa ibang bansa na may kakayahan at impluensya. Pumunta ka sa kanya at humingi ng tulong hanggang sa magkaroon ka ng sapat na lakas na labanan si Gu Yanchen tsaka ka bumalik para sagipin si Feifei. Kung ganoon, hintayin po ninyo ang pagbabalik ko. Kahit na may nagawang mali si Yanchen sa iyo, pero sa puso ko, nanatili kang pinakamatalik kong kaibigan, ang pinagkakatiwalaan kong BFF. Ngayong lumpo na ang mga binti ko, marahil ito na. Ang parusa sa akin ni Pamilya Gu? Ang mga utang nila sa akin ay hindi mo dapat bayaran. At saka si Leng Xiao mo. Matapos siyang biglang mabulag, sinakop na ni Gu Corporation ang Leng Corporation. Sa tingin ko, siguradong pakanarin nila ang lahat ng ito. Xiao mo. Kung silang ang dalawa ang may gawa nito, wala na akong karapatan na mahalin pa si Xiao mo. Papayag ka ba na si Leng Xiao mo ay kontrolin lang ng magkapatid na iyon? Siyempre, hindi ako papayag. Kaya alagaan mong mabuti si Lolo at ang sarili mo. Pagbalik ko, siguradong aalamin ko ang buong katotohanan.
Chichi? Ako. Gu Yanchen, maraming taon na tayong magkasama. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin akong pangalan sa buhay mo. Nagkaroon pa ako ng anak dahil sa iyo. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Gusto ko ngang itanong sa iyo? Paulit-ulit at muli mong hinaharang ang tita na ibigay ang proyekto kay Pamilya Gu. Ano ba talaga ang masamang balak mo? Gu Yanchen, alam mo pa palang tita mo siya? Tingnan mo muna ang mga ginagawa mo. Ako. Ano bang ginawa ko? Dapat ay ako ang nagtatanong niyan sa iyo, di ba? Alam mo na mahilig si tita sa mga batang male model. Kaya kusa ka talagang lumalapit sa kanya. Tingnan mo nga kung anong klaseng motibo iyan. Sinasabi ko na nga ba at ikaw ang nagpapakalat ng chismis? Siya Yueki, binalaan na kita. Kapag ginawa mo pa ito uli, palalayasin na kita sa Pamilya Gu. Yanchen, nasa puso mo pa rin ba si Luo Ziming? Kaya ba napagkamalan mo si tita bilang siya? Alam kong mahal mo pa rin si Luo Ziming, kaya kailanman ay hindi kita pinilit na pakasalan ako. Pero ang ginagawa mo ngayon, masyadong sobra na. Alam kong iniisip mo pa rin si Ziming, pero hindi si tita si Luo Ziming. Ang paninira mong iyan kay tita ay magdudulot ng malaking lugi sa Pamilya Gu. Pasensya na, Yanchen, pero lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Wala na sa mundong ito si Luo Ziming dahil sa akin. Isang masamang babae lang na galing sa ibang bansa. Paano siya magiging kapantay ko? Pagkatapos lumabas ng ganitong klaseng balita, karapat-dapat ka pa bang pumunta rito sa Pamilya Leng? Pati ba ang mga dyaryo? Nang balitang panlibangan ay pinaniniwalaan ni Ading Shanshan? Sige na nga, hindi ko na lang ikukuwento. Sa iyo ang tungkol sa naging karanasan ni Yanchen kagabi. Anong nangyari kagabi? Sa bagay, sa pagkakaalam ko, ilang taon na ring hindi ka nilalapitan ng kuya ko, di ba? Sino namang babae ang humalina sa kuya ko kagabi? Ang tiyahin niyo po. Ano? Imposible. Lasing si Yanchen kagabi. Napagkamalan niyang ang ate si Ziming ang tiyahin niyo. Kaya magdamag silang magkasama. Ano bang pakay mo sa pagsasabi niyan sa akin? Para pagtawanan ako? Alam ko ang mga nangyayari sa pagitan niyo ni Yanchen. Pareho lang tayong malas sa pag-ibig. Nandito ako ngayon dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong anyo. Para lang manatili sa tabi ng kuya ko, gagawin mo talaga ang lahat sa anumang paraan? Alam mo ba kung bakit sa nakalipas na mga taon ay hindi kita pinatulan? Dahil hindi ka karapat-dapat. Ang isang taong may mababang katayuan na tulad mo ay hindi bagay na makatrabaho ko. Pinaglalaruan ka lang ng kuya ko. Sa pagkakaalam ko, walang-wala ka kumpara sa naunang si Luo Ziming. Hindi maaari. Mula pa noon, ako lang ang tanging mahal ni Yanchen. Talaga? Kung ganoon, bakit mula noong mawala siya, ay madalas tingnan ni kuya ang kanyang mga litrato? Hindi ba pagmamahal yon? Ilang taon na ka na niyang hindi dinadapuan, di ba? Hindi yan totoo. Ako lang ang mahal ni Yanchen, ako lang palagi. Sinasabi ko sa iyo, sa puso ng kuya ko, mula umpisa ay ako lang na kapatid niya ang mahalaga. Ako rin ang tanging gusto niyang protektahan. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, lumayas ka sa bahay namin. Kundi ay titiisin ko ang dumi mo, para turuan ka ng leksyon. Darating ang araw na lahat kayong mga nangiinsulto sa akin ay pagbabayarin ko. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito kay Gu Shanshan. Mag-focus ka na lang sa pagharap kay Gu Yanchen. Gusto ni Xiao mo nasaktan ang kuya ko? Hindi maaari. Hinding-hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaang may manakit sa kuya ko. Hindi ko hahayaan. Kailangan ko siyang protektahan. Kailangan ko siyang protektahan. Bumalik na ba si Shanshan? Sino ang kausap mo sa telepono? Anong mga sinabi niyo? Tinatawagan ko si Feifei. Tinatanong ko kung kumusta na ang binti niya. Gusto mong gamitin si Gu Feifei para mag-espiya sa kuya ko at pagkatapos ay gagawan mo siya ng masama? Shanshan, nagbibiro ka lang siguro? Isa lang akong inutil? Paano ko naman lalabanan si Young Master Gu? Tama. Tama ang sinabi mo. Pero kahit munting bagay lang na makakasama sa kuya ko, hindi ko hahayaang mangyari yan. Shanshan, anong ginagawa mo?
Kahit anong bagay na makakasama sa kuya ko, hinding-hindi ko hahayaang mangyari. Hindi ko nasisingilin ang nangyari noong gabing iyon. Hahayaan ko na ang proyektong itong ituloy ng Feifei. Tien, makikinig po kami sa inyo. Pero ang mga nangyari noon, talagang hindi ako komportable doon. Siguro mas mabuting. Ipagtimpla ako ng Shayueki ng tsaa at humingi siya ng tawad. Pagkatapos ay ibibigay ko ng buong buo ang proyekto kay Feifei. President Gu, ano po sa tingin nyo? Hindi mo ba narinig? Bilis, ipagtimpla mo siya ng tsaa. Ganyan ba ang paraan ng paghingi ng tawad? Hindi ko matatanggap yan. Tiyahin, mas nakatatanda po kayo. Sabihin niyo lang po kung anong gusto niyong gawin niya. Gusto kong magpakita si Shayueki ng katapatan. Mas mabuti kung luluhod siya habang nag-aabot ng tsaa. Yanchan, Ang sinabi ni Tiyahin, hindi mo ba narinig? mas nakatatanda si Tiyahin, kaya tama lang naluhuran ko siya at pagbihisan ng tsaa. Pero ako ay isa lamang katulong ni Pamilya Gu. Ang pagpapahirap na ito ni Tiyahin, parang may ibang plano sa likod nito. Katulong? May katulong ba na kasing hambog mo? Pagkatapos mo akong hiyain noon, pinagsasabihan lang kitang mag-sorry, may mali ba roon? O baka naman dahil tauhan ka ni President Gu, pakiramdam mo ay pwede ka nang maging bastos at walang galang sa nakatatanda. Tiyahin, huwag na po kayong magalit. Alam ko pong nagkamali ako. Basta huwag niyo lang po pahirapan si Yanchen. Gagawin ko po ang kahit ano. Tiyahin, sorry po. Nadumihan ko ang paa niyo. Dahil mukhang nahihiya ka naman, linisin mo yan ng maigi. At sabay mo na ring masahihin ang mga paa ko. Sakto, pagod na ako. Nababaliw ka na ba? Talagang papamasahi mo ang mga paa mo sa akin? Gawin mo na! Unit ng trabaho, tahanan Tiyahin, nagkamali nga si Shayueki, pero nakita niyo namang lumuhod na siya at humingi ng tawad. Kilala naman po kayong mapagpatawad. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Dahil nakiusap ang pamangkin ko, kapag hindi pa ako nagpatawad, lalabas na wala talaga akong konsiderasyon. Sige, ang nangyari ngayon ay tapos na. Hello? Kuya, naaksidente kami ni Xiao Mo. Sabi ng doktor, malubha ang tama sa ulo ni Xiao Mo at hindi na raw siya magigising. Os maayos ka lang ba? Nasaan kayo ngayon? Sabi mo ay hahanap ka ng mag-aalaga kay Xiao Mo? Bakit na aksidente siya sa kotse? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito. Paano na ang kanyang mga mata? Nakahanap na ako ng pinakamahusay na doktor para gamutin ang mga mata niya. Ang auntie na ito, naghanap pa talaga ng mag-aalaga kay Leng Xiao Mo at concerned pa siya sa mga mata nito? Dati, si Luo Ziming lang naman ang may pakialam sa bulag na iyon, di ba? Kailangan kong imbestigahan ng mabuti ang auntie na ito. Brother, sa wakas ay nandito ka na. Anong nangyari? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Kaunting gasgas lang ito. Xiao Mo? Xiao Mo? Anong nangyari kay Xiao Mo? Bakit siya bigla ang naaksidente sa sasakyan? Masamang babae. Asawa ko ang nakahiga sa kama na iyan. Bakit? Iniisip mo pa rin ba siya? Gu Shanshan? Tinuturing mo ba talaga si Xiao Mo bilang asawa mo? Gaano ka ba katotoo sa kaniya? Ginamit mo lang naman siya sa simula pa lang? Bakit? Nasasaktan ka ba para sa kaniya? Sino ba namang mag-aakala na sa murang edad mo ay magiging wala ka ng silbi? Noong tinanggihan ni Pamilya Leng ang pakikipagkasundo sa iyo, anong magagawa ko? Kung nasasaktan ka, tiisin mo. Ikaw? Sayang. At ang mga taong iyon ay binali lang ang mga binti mo kung sana ay hinamak kanila ng tuluyan. Tingnan natin kung papansinin ka pa ni Leng Xiao Mo. Ikaw? Shanshan. Brother, nababaliw na si Feifei. Akala niya ay makakatayo pa siya. Sayang lang, habang buhay na siyang hindi makakalakad. Sinong nagsabing hindi iyon posible? Pagbalik ko dito sa bansa, humanap talaga ako ng pinakamagaling na doktor para maipagamot ang mga binti ni Feifei. Masyadong nag-aalala si Tiyahin kay Feifei?
Magkakilala na ba kayo dati pa? Si Fei ay anak ni Pamilya Gu, kaya anak ko na rin siya. Kung kayo man ang nasa kalagayan niya, ituturing ko pa rin kayong pantay-pantay. Kawawa naman talaga si Xiao Mo. Hindi pa gumagaling ang kanyang mga mata, tapos naging parang gulay pa siya ngayon. Masyadong luma at kulang sa gamit ang ospital na ito. Ganito na lang, hayaang sumama sina Xiao Mo at Fei sa pribadong ospital ng espesyalista at doon muna sila tumira para makapagpahinga at makarecover ng maayos. Paano naman po ang proyekto ni Tiyahin? Sa wakas ay hindi ka na rin nakapagpigil, iyan talaga ang salitang hinihintay ko mula sa iyo. Kailangang sumailalim ni Fei sa paggamot, kaya hindi talaga siya nararapat na humawak ng proyekto. Kung sa ibang tao naman mapupunta iyan, hindi rin ako mapapalagay. Kagabi, kami ni Yan Chen ay nagkaroon ng seryosong pag-uusap. Kaya ganito ang gagawin natin. Ibigay niyo ang proyekto kay Yan Chen dahil mas magiging kampante ako. Huwag po kayong mag-alala, Tiyahin. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Napakatotoo nga ni Tiyahin sa kanyang desisyon. Sa bagay, mahirap nga kung hahayaan si Fei na may depekto sa katawan, na lumantad pa sa publiko. Hindi nga ito magandang tingnan. Tiyahin, kaya ko po ito. Fei, alam ko ang kakayahan mo. Pero sa ngayon gusto kong sumailalim ka sa pagpapagamot. Pwede ba? Tungkol sa schedule ng doktor, napaayos ko na ang lahat. Paano naman si Leng Xiao Mo? Ilayo niyo na siya agad. Tutal wala rin namang kwenta ang gamutan sa ospital na ito. Saka, kailangan kong tulungan si Kuya sa kanyang proyekto. Wala akong oras para asikasuhin siya. Ilipat si Xiao Mo sa isang pribadong ospital. Siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Sige po, madam. Kumusta na si Xiao Mo? May pakialam ka pa ba kung buhay pa si Xiao Mo? Fei, ano bang ibig mong sabihin? Palagi akong nag-aalala para kay Xiao Mo. Malinaw na sa plano ng paghihiganti? Hindi kasama ang pagbibigay ng proyekto kay Gu Yanchen? Bakit mo biglang binago ang plano? Ganyan na ang kalagayan ni Xiao Mo? Pero nakukuha mo pang makipag-usap ng kung ano-ano sa kanila? Sobra mo akong binigo? Ibigay mo ang proyekto. Isang taktika lang iyon para bumili ng oras. Ang mahalaga, mailigtas si Xiao Mo mula sa kamay ni Gu Shanshan. Kapag binigay natin ang proyekto, tsaka palang magiging kampante si Gu Shanshan. Ibig mong sabihin, kung bakit naging ganito si Xiao Mo, ay dahil lahat iyon sa plano ni Gu Shanshan? Anong gagawin natin? Sasaktan pa rin ba niya si Xiao Mo? Iyan nga ang kinatatakutan ko, kaya kailangan nating magmadali para makuha siya doon. Habang may oras pa, pwedeng sumailalim kayong dalawa sa paggamot ng doktor. Magpahinga kayo ng mabuti, at ako na ang bahala sa lahat. Ziming? Pasensya ka na. Kanina kasi. Hindi ba't kilala na kita? Alam ko ang tunay mong nararamdaman, para kay Xiao Mo. Sakto at medyo abala rin ako ngayon, kaya kampante na akong dito ka mag-aalaga kay Xiao Mo. Noong pinadala kita para tapusin ang misyon laban kay Luo Ziming, natapos mo ba talaga? Opo, madam. Ang tao sa litratong ito, siya ang tiyahin ni Yan Chen. Matagal na siyang nakatira sa ibang bansa. Puntahan mo at imbestigahan ang buhay niya roon. Susunod po ako agad. Nga pala, may anak din siya. Imbestigahan mo rin pati ang bata. Walang problema po. Tungkol sa nangyari noon, kung buhay man o wala na si Luo Ziming, hindi ko na iyon pakikialaman. Pero sa susunod na misyong ibibigay ko sa iyo, kapag may pumalya pa, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Opo. Yezi, sino ang dumating? Ipinadala ito ni Daddy galing sa ibang bansa. Siguro ay namimiss na niya si Mommy. Hello? Ziming, parang hindi maganda ang kalagayan ni Xiao Mo. Huwag kang mag-alala, darating na ako agad. Madam? Ang tito at tita ay nasa ibang bansa at hindi sila kasal. Sigurado ka ba talaga sa balitang iyan? Walang pagkakamali sa pagkakataong ito. At nalaman ko rin na ang anak ni Ginanggu ay hindi sa kanyang asawa. Ibig bang sabihin ay si tita talaga ay si Luo Ziming? Magsalita ka. Noon, ikaw ba mismo ang tumapos kay Luo Ziming?
Huwag na huwag mo akong subukang lokohin. Dahil kapag nalaman ko sa investigasyon na nagsisinungaling ka, Madam, lahat po ito ay pagkakamali ko. Noong sinunog ko ang kinaroroonan ni Luo Ziming upang tapusin siya, dumagsa po ang mga tao sa ospital at natakot ako. wala kang silbi. Hindi mo pala napaalis sa mundong ito si Luo Ziming, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mukhang totoo ngang si tita ay si Luo Ziming. Madam, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, tatapusin ko na siya ngayon. Sandali. Handang-handa si Luo Ziming sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring kumilos ng basta-basta. Malakas ang backer niya ngayon, at kung wala tayong konkretong ebidensya, hinding-hindi natin siya magagalaw. Ikaw ang may kasalanan noong nakaraan, kaya dapat ka lang parusahan. Pero bibigyan kita ngayon ng pagkakataong itama ang iyong mga pagkakamali. Opo, madam. Sinisiguro ko po na hindi na ito papalpak. Ziming? Kumusta na si Xiao mo? Sa bandang liig ni Young Master Leng, ay may nakita akong marka ng turok, mukhang may nag-iniksyon sa kaniya ng napakaraming anesthesia. Mapapagaling ba siya? Medyo mahirap po ang sitwasyon. Tila takot na takot ang taong ito na magising si Young Master Leng, kaya gumamit siya ng malaking dosis ng gamot upang gisingin si Young Master Leng. Ito ay sadyang mahirap. Bakit ka nag-iisa rito? Sino ka? Ako ang malayong tita ni Gu Yanchen. Hindi. Pamilyar sa akin ang boses mo? Ay ikaw si Ziming. Totoo palang wala ka ng malay noon. Buhay kang bumalik. Naloko ko ang lahat, pero hindi kita naitago ito. Kahit na nawala ang paningin mo, hindi pa rin ako nakalusot sa iyo. Xiao mo, 5 taon akong nagtiis, bumalik ako para maghiganti. 5 taon na ang nakararaan nang malaman kong pinakasalan mo si Gu Shanshan at mabulag ka. Nag-alala ako ng husto sa iyo. Ngunit mayroon akong mabigat na dahilan. Hindi pa ako pwedeng bumalik noon. Alam ko. Sino ba namang hindi naghahanap sa kinaroroonan mo? Pero sa harap ng mga tao, ako ang walang silbing asawa sa tabi ni Gu Shanshan. Sa totoo lang, pinakasalan ako ni Gu Shanshan para lang sa Leng Enterprise. Alam kong ang mga mata ko ay kagagawan din ni Gu Shanshan, pero wala akong magawa nun. Ang pamilya ko, ang tanging kahinaan ko. Ang lahat ng ginawang ito ng magkapatid na Gu Corporation ay magkakaroon din ng ganti balang araw. Ang pagbabalik kong ito ay para pabagsakin sila. Handa ka bang magtiwala sa akin para makipaglaban sa kanila? Hanggat kailangan mo ako, ibibigay ko ang lahat para tulungan ka. Bago ang lahat, ang mga mata mo at ang binti ni Fei Fei ay kailangang magamot. Dr. Meng, alam kong may paraan ka. Basta mapagaling lang siya, kahit anong kapalit ay gagawin ko. Sa totoo lang, may isang uri ng gamot na pwedeng mag-alis sa loob ng katawan ni Young Master Leng ng pampamanhid. Pero tumigil na ang produksyon ng gamot na ito, kaya mahirap na itong makuha. Doc, nagsusumamo po ako sa inyo. Tulungan niyo po si Xiao mo. Nagmamaawa po ako. Dr. Meng, sabihin mo lang sa akin kung nasaan ang gamot na iyon at ako na ang gagawa ng paraan. Kaya lang, pakiusap, alagaan mo muna siya sa ngayon. Iyon po ang dapat naming gawin. Oo nga pala. Ang binti ni Miss Gu ay hindi kasing lala ng inaasahan. Gagawin ko ang lahat para magamot ito. Hello? Sino ito? Luo Ziming, buhay ka pa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong ikaw si Luo Ziming. Dahil nandyan ka pa, magkita tayo. Talagang wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Hindi mo ba gustong malaman kung paano nawala ang tatay mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Ama? Palagay ko ay nagkakamali ka. Ang aking ama ay nasa ibang bansa, maraming taon na ang nakararaan at wala na siya, ako mismo ang nag-ayos ng kanyang libing. Luo Ziming, talagang matigas pa rin ang iyong loob. Ganito na lang, mamayang madaling araw ay pumunta ka sa South City Warehouse para makipagkita sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ziming, ang taong ito ay alam ang tunay mong pagkatao. Siguradong hindi siya ordinaryong tao. Pakiramdam ko ay isa itong bitag, kaya mag-ingat ka, huwag ka nang pumunta. Alam kong may bitag dito, pero alam ng taong ito kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang aking ama. Gusto ko talagang malaman kung si Gu Yanchen ba ang nagtapos sa buhay ng aking ama. Pero paano kung pumunta ka at malaman nila ang totoo mong sekreto?
Masisira ang lahat ng plano mong paghihiganti. Maraming taon mo na akong kakilala. Hindi mo ba talaga ako naiintindihan? Kahit pa talagang pinaplano niyang lokohin ako. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko na lang siyang magtagumpay? Hindi talaga ako mapakali kung mag-isa kang pupunta, pero dahil nandito si Xiao Mo kaya, Huwag kang mag-alala, kahit mag-isa lang ako. Pipilitin ko ang taong iyon na aminin ang lahat ng impormasyong gusto kong malaman. Itong si Xia Yueki, ang lakas ng loob kong magsalita, pero kapag kailangan na ay hindi man lang makapagpakita. Anong ibinubulong-bulong mo riyan? Sinasabi mo ba ng masama tungkol sa akin? Hindi po, ma'am. Ang tinutukoy ko po ay si Luo Ziming. Tiyak na naduwag lang iyon at hindi na darating. Ang dahilan kung bakit wala na si Luo Chang para kay Luo Ziming ay ang pinaka-interesanteng bagay sa kanya. Kung siya nga talaga si Luo Ziming, siguradong darating siya. Opo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Naihanda ko na ang voice recorder. Kapag sinubukan niyang pumunta rito, itatalaga kong maririnig at marirecord ang lahat. Tama. Kapag ipinarinig na natin iyon kay Yanchen, maniniwala na siya na hindi ako nagbibiro. Sino yan? Ano na? Narito na ba siya? Lumabas ka. Huwag kang magkunwari dyan. Lumabas ka. Ikaw, tao ka ba o multo? Walang silbi. Ano na namang nangyari? Kalunos-lunos ang sinapit namin ni tatay. Ikaw ba ang tumapos sa amin? Luo Ziming, huwag kang magkunwaring multo dyan. Hindi ako natatakot. At saka iba ang gumawa niyan sa inyo. Hanapin mo ang tunay na may kasalanan. Hanapin mo ang tunay mong kaaway. Walang kinalaman ang bagay na ito sa akin. Dalhin mo sa akin ang salarin na tumapos sa tatay ko. Kung hindi, ngayong gabi ay mawawala ka na rin sa mundong ito. Sige, naiintindihan ko, dadalhin ko siya agad. Sige, naiintindihan ko, isasama ko siya agad dito. Mommy, ang cool mo talaga! Salamat kay Xiao Yezi ngayong araw. Kung hindi ay malalagay si Mommy sa malas. Bilisan niyo po! May kailangan ba si Daddy na mahalaga kay Mommy? Gusto ko si Mommy. Mommy, ito po ang para sa'yo. Tama nga ako, isa itong bitag. Tila kailangan nating maghanda ng mabuti. Opo! Yanchen, Anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw? parang nakita ko si Luo Ziming Saan? sa Magsalita ka. warehouse sa South City. Luo Ziming, alam ko na buhay ka pa. Ziming, nasaan ka ba? Miss Gu, nauuhaw ka po ba? Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng tsaa? Panglimang takure ko na tong iniinom. Kailan ba matatapos makipag-usap si Tia? Miss Gu, maaari po bang maghintay pa kayo ng kaunti? Luo Ziming, lumabas ka riyan. Ilang taon kang hindi umuwi. May puwang pa ba sa puso mo ang pamilyang ito? Yanchen, ang nakita ko kanina ay tunay na multo ni Ate Ziming. Anong multo ang sinasabi mo? Ang nakita mo ay sigurado akong si Luo Ziming mismo. Ano ang sinabi niya sa iyo? Pakiramdam niya ay hindi mo inalagaan ng mabuti si Ama, kaya may galit siya sa iyo sa puso niya. Sinisisi niya ako. Sandali? Gabi na, bakit ka pa naririto? Sa totoo lang, matagal ko nang pinaghihinalaan ang tunay na pagkakakilanlan ni Tiyahin. Pakiramdam ko ay iisa lang si Tiyahin at si Luo Ziming.
Kaya ginamit ko ang dahilan ng pagkawala ni Luo Qiang para pilitin siyang lumabas. Ginamit mo ang pagkawala ni Luo Qiang para patunayan kung si Tiyahin ay si Luo Ziming, pero ang totoong Luo Ziming ang dumating. Samantalang si Tiyahin naman ay nakipagkita kay Shanshan sa Hemingju ngayong gabi. Miss Gu, kausap po ni Ginang Gu ang isang mahalagang kliyente. Pakihintay na lang po muna kayo. Sino ka sa akala mo? Shanshan, pasensya na kung pinaghintay kita. Tiyahin. Natatandaan ko, si Shanshan lang ang tinawag ko. Bakit kayong dalawa ang nandito? Brother, anong nangyari? Parang masyado kang nagmamadali. Kanina pa po ba kayo rito, Tia? Yanchen, anong ibig mong sabihin? May nagpanggap na multo kanina. Tinakot nila ng husto si Shia Yueki. Tia, sagutin niyo na lang po ang tanong ko. Yanchen, parang pinagdududahan mo ako, kaya kahit anong sabihin ko, ay hindi mo paniniwalaan. Bakit hindi mo tanungin si Shanshan? Siya ang kasama ko sa buong oras na ito. Brother, ano ba ang nangyari? Shanshan, nakita namin ni Yanchen si Luo Ziming. Sigurado ka ba na nandito lang ang tiya nyo? Totoo ba? Brother? Hindi ko nakita. Pero sabi ni Shia Yueki, nakita raw niya ang ligaw na kaluluwa ni Luo Ziming. Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko ay may nanggugulo lang talaga. Pero, buong gabi ko po kasing kasama ang aking tiya. Nandito lang siya sa kwartong ito, hindi siya lumabas ng kwarto kahit minsan. Ibig sabihin ba ay hindi mo talaga binabantayan ang tiya mo? Baka naman may secret passage rito sa loob. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi. Paano nangyari ito? Ikaw si Luo Qiang, wala ka na ba talaga? Nakikipag-usap lang ako ng negosyo kay Ginang Gu. Medyo nakakapagod lang. Kaya nagpahinga lang ako dito sa likod ng screen na ito sandali. Hindi ko naman sinasadyang pakinggan ang pinag-uusapan ninyo. Si President Kiao ay isa sa pinakamahalagang tao sa real estate at kapag ginalit ninyo siya, ang pakikipagtulungan natin ay hindi na matutuloy. Si President Qiao Qiaoming, ang nangungunang tao sa industriya ng real estate. Si Kiao Ming, na may kayamanan na mahigit $100 bilyong, pero wala pa rin. Nakakaalam kung ano ang itsura niya. Bakit kamukhang kamukha siya ni Luo Qiang? Luo Qiang? Sino siya? Diyan mo tanungin si Yanchen. Kung sino ba talaga si Luo Qiang? Luo Qiang. Siya ay... Kailangang itanong iyan kay Yanchen. Sino nga ba talaga si Luo Qiang? President Kiao, pasensya na po. Hindi ko naturuan ng maayos ang tauhan ko at pumasok siya nang walang paalam sa inyong silid. Wala iyon. Maliit na bagay lang. Subalit, tila takot na takot siya nang makita ako. Ganun ba ako nakakatakot tingnan? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Yueki. Napakabait ni President Kiao. Bakit takot na takot ka sa kanya? Hindi ka naman niya sasaktan. Umalis ka. Huwag kang lalapit sa akin. Nagmamalasakit na nga ako sa babae mo, pero sa halip na magpasalamat, itinulak pa ako. Tao mo si Shia Yueki at ayaw niya sa akin. Siguro ayaw mo rin sa akin. Hindi po ganoon, Tiyahin. Bumalik ako dahil sa kabutihan para sa inyong pamilya, Gu. Hindi ko inakalang hindi pala ako kailangan dito. Sige. Tungkol naman sa proyekto, hindi na kami makikipagtulungan sa inyo. Tiyahin. Paulit-ulit mo nang sinisira ang mga gawain ng pamilya namin. Ano ba talaga ang binabalak mo? Hindi totoo yan. Sinusubukan ko lang na... Sinusubukan? Sinusubukan ang ano? Alam ko na. Anak ka sa labas ni pamilyang Luo. Gusto mong ipaghiganti si Luo Ziming. Kaya gusto mong wasakin ang pamilya namin, di ba? Sasabihin ko sa'yo, alam ko ang madumi mong balak, itigil mo na iyan hanggang maaga pa. Kundi sa susunod, pagbabayarin na talaga kita. Hindi maaaring nagkataon lang ang lahat ng ito. Hindi ako naniniwala. Dapat kong malaman ang buong katotohanan. Naku, Ziming po. Kanina po, halos atakihin sa puso ang matandang katulad ko. Tito, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahalang lunas sa lahat. Kung hindi lang dahil sa ating magkakapatid at ako ang pinakamukhang tatay mo. Diyos ko, ang puso ko. Sa totoo lang, ginagawa natin ito. Para malaman kung sino talaga ang nagpahamak sa tatay ko. Pasensya na sa abala. Walang anuman iyon. Hindi natin hahayaang ang kuya ko ay mawala na lang ng walang katarungan. Tiyahin,
ang mga empleyado sa kumpanya. Para sa kooperasyong ito ay ilang gabi nang hindi natutulog. Hindi nyo po kailangang dahil lang kay Shayueki ay kanselahin ang ating usapan. Tiyahin, wag na po kayong magalit. May diferensya sa isip ang babaeng ito. Isa siyang baliw. Wag niyo na po siyang patulan. May diferensya sa isip? Kung ganoon, bukas dalhin niyo siya sa ospital at patingnan ng mabuti ang kanyang kalusugan. Kung talagang may problema siya, hindi naman ako papatol sa isang taong may sakit at maaari na nating ituloy ang ating kontrata. Kung may problema nga talaga siya, hindi ko na patatagalin ang pakikipagtalo sa isang baliw. Kaya ang ating kontrata ay maaari nang ituloy. Sige po, tiyahin. Ay, siya nga pala, tiyahin. Hindi ba't sabi mo mayroon kang isang punong doktor? Bakit hindi ko siya dalhin doon? Para maging patas at kampante ka rin. Ang tinutukoy mo ba ay si Dr. Meng? Pero si Dr. Meng ay napaka-busy lagi. Ngunit dahil siya ay babae ng pamangkin ko, sasabihan ko si Dr. Meng na bigyan siya ng oras para suriin. Napakamaalalahanin niyo talaga. Tiyahin. Kung gayon, mamaya ay dadalhin ko na siya doon. Inaakala niyo ba talaga na si Yan Chen ay ibibigay ako sa inyo? Kuya, hindi ka naman siguro tututol? Dahil ang lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng ito. Kapag nagalit si President Kiao, si Pamilyang Luo at si Pamilya Gu ay tiyak na mahihirapan. Kuya, wag mong sabihin kakampi ka pa rin sa babaeng ito. Ilang beses na kitang pinrotektahan? Pero masyadong malala ito ngayon? Pati si President Kiao ay ginalit mo? Hindi na kita kayang iligtas. Yan Chen, hindi. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ilayo siya rito. Yan Chen. Yan Chen? Yan Chen, masyadong importante sa'yo si Shayueki, ano? Kakahatid ko pa lang sa kanya sa silid ng pagsusuri. Sinundan mo na agad siya rito. Nag-aalala lang ako na baka si Shayueki ay maging pabigat sa iyo. Lumapit ka rito. Ikaw na masamang babae. Lumapit ka rito. Kumusta na ang kalagayan ng isip ni Shayueki? Kung mayroon mang problema, handa akong magbayad para sa kanyang gamutan. Kuya, alam mo bang ang babaeng ito ay matagal ka nang niloloko? Bakit baliw na baliw ka pa rin sa kanya? Dr. Meng, na-aksidente na noon si Shayueki sa kanyang pagbubuntis at hindi na siya maaaring magkaanak, posible kayang may iba pa siyang sakit sa katawan? Dr. Meng, sabihin mo na ang totoo. Wala namang ibang tao rito. Ang asawa niyo po ay talagang hindi na magkakaanak, pero hindi po ito dahil sa isang aksidente. Anong pinagsasasabi mo? Yan Chen, hayaan mong tapusin ni Dr. Meng ang sinasabi niya. Ano ba talaga ang nangyari? Ang asawa niyo po ay hindi magkakaanak dahil ito ay likas sa kanya at hindi ito sanhi ng anumang aksidente noon. Hindi po talaga siya kailanman mabubuntis. Hindi siya pwedeng magkaanak. Shayueki, dumating na rin ang araw na ito. Lahat ng pang-aaping tiniis ko noon, mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Ang sinabi ni Dr. Meng, lahat ba iyon ay totoo? Hindi. Yan Chen, magkaibigan si Dr. Meng at si Tita. Alam mo naman, na dati pa ay hindi na ako gusto ni Tita. Ang ibig mo bang sabihin, nakipagsabuatan ako kay Dr. Meng para palabasin na hindi ka pwedeng magkaanak? Sa kondisyon mo, maraming doktor ang pwedeng makapagpatunay niyan. Kung hindi nagtitiwala sa akin si Mr. Gu, maghanap na lang kayo ng ibang eksperto. Dr. Meng, meron pa bang ibang kailangang malaman? Ang asawa niyo po ay? Hindi ko siya asawa. Shayueki, maliban sa pagiging baog, mula nang ipanganak, maayos naman ang lahat sa kalusugan niya. Imposible. Noong nagpa-check up siya, kasama niya ako noon. At wala namang sinabing hindi siya pwedeng magkaroon ng anak. Kakacheck ko lang ng medical record niya. Ang doktor na gumawa niyan, dahil sa peking mga dokumento, ay nasa loob na ng kulungan. Kailangan niyo pa bang pumunta sa kulungan bago kayo maniwala sa mga sinasabi ko? Brother, ang babaeng ito ay simula pa lang, ay niloloko ka na. Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Magsalita ka. Yan Chen, makinig ka muna sa paliwanag ko. May dahilan ang lahat. Sa simula pa lang, puro panloloko lang ang ginagawa mo sa akin at habang ang lahat ng iyon ay nangyayari, lagi ko na lang pinagbibintangan si Ziming. Yang Chen, kasalanan ko ang lahat. Pero ginawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Manahimik ka. Shayueki, nandidiri ako sa iyo. Ganun na lang ang tiwala ko sa iyo, pero ginamit mo lang ako para saktan si Ziming. Yan Chen, natatakot lang ako na baka agawin ka sa akin ni Ate Ziming. Alam mo naman, mula ako sa mahirap na pamilya, at kahit pa si Ziming ay ang kapatid ko sa ama,
Lumaki siyang isang perpektong binibini mula sa kilalang pamilya. Paano naman ako makikipagsabayan sa kanya? Iyon ba ang katuwiran mo sa pananakit mo sa ibang tao? Dahil sa iyo at sa batang dinadala mo, tinalikuran ko si Ziming. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman niya? Ziming, ikaw din ba ang may gawa ng nangyari sa mukha niya? Hindi ako makapaniwalang ginamit ko ang mukha niya para sa operasyon mo. Siguradong sobrang nagdusa siya noon. Hahaha. Kuya, baliw na ba ang babaeng ito? Lumayo ka sa kanya. Gu Yanchen, ikaw ang kumuha sa Luo's group dati. Ikaw rin ang nanakit kay Luo Ziming, pati na rin ang pagpapadala sa kanya sa silid operasyon. Napakarami mong ginawang masama, tapos isisisi mo lahat sa akin? Tumahimik ka. Kayong magkapatid, pareho lang kayong walang kwenta. Nagkatulong pa kayong saktan si Gu Feifei hanggang sa mawalan siya ng kakayahang lumakad. Mas kawawa naman si Leng Xiao mo. Gu Shanshan, binulag mo ang kanyang paningin. Asawa mo lang siya sa pangalan, pero sa katotohanan ay sunod-sunuran lang siya. Kayong mga narito, kaladkarin siya palabas. Bitawan niyo ako. Gu Shanshan, anong karapatan mong huliin ako? Sandali lang. Xia Yuwiki. Dapat na ay sa akin mo na siya ipaubaya, di ba? Tiyahin, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit dinala ko si Xia Yueki dito ay siguro alam na alam ni na Shanshan at Yanchen, hindi ba? Dahil ang kanyang mental health exam ay nagpakitang wala siyang problema. Ibig sabihin ay sinasadya niya akong hiyain. Paulit-ulit na lang niyang sinusubukan ang pasensya ko. Sa tingin ko ay dapat ko siyang iwan dito sa akin. Pag-iisipan ko ng mabuti kung paano siya parurusahan. Mabuti iyan, kaysa iuwi pa siya at makikipagkita pa siya muli kay kuya. Mas mabuti pang manatili siya rito para makaganti po kayo sa kanya, tiyahin. Kapag kumalma na po kayo, tsaka ko na siya kukunin pabalik. Tara na. Ilayo niyo siya. Kakausapin ko muna siya ng mabuti. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Anong karapatan niyong ikulong ako? Gusto ko nang makita si Yanchen. Tumigil ka na. Kung may pakipa si Yanchen sa iyo, kanina ka pa niya pinuntahan dito. Tungkol naman sa kanya, tuluyan na siyang sumuko sa iyo. Mahal pa rin ako ni Yanchen, mapapatawad niya rin ako. Hanggang kailan ka magpapanggap? Gamit ang kaawa-awa mong hitsura? Katanong mo lang sa akin kung anong karapatan ko para ikulong ka rito. Ginawa ko ito dahil may atraso ka sa akin. Anong kasalanan ang ginawa ko sa iyo? Dahil ang mukhang iyan na suot mo ay akin. Ikaw si Luo Ziming? Bumalik ka ba para maghiganti? Paghiganti? Siyempre, dapat lang akong maghiganti at kukunin ko ring muli ang lahat ng sa akin. Xia Yueki. Ngayong nahulog ka na sa mga kamay ko, huwag mo nang asahan na makakaalis ka pa ng madali. Alam ni Yanchen na narito ako. Hindi mo ako maaaring saktan. Sasaktan ka? Masyadong madali iyon para sa iyo. Ziming, handa na po ang operasyon, maaari na po tayong magsimula anumang oras. Operasyon? Anong operasyon? Ano ang gagawin mo? Noon, naloko mo si Yanchen, kaya kinuha nila ang balat ko para sa operasyon sa mukha mo. Ngayon naman, may gagawin akong pabor para sa iyo. May bumbero rito sa ating lungsod na nasugatan dahil sa sunog at kailangan niya ng maraming balat. Kaya gagamitin ko ang mukha mong iyan. Kukuha ako ng balat mula riyan para ibigay sa kanya. Ipaubaya ko na sa iyo ang mga natitirang gagawin at tandaan mo, huwag kang gagamit ng pamanhid. Hindi pwede. Hindi maaari. Kuya, huwag ka nang uminom. Hindi deserve ng babaeng iyon ang paghihirap mo. Hindi dahil kay Xia Yueki kaya ako nagkakaganito. Nagsisisi lang ako na hindi ko agad nakita ang tunay niyang pagkatao. Ang babaeng iyon, panay ang sabi na para sa iyo ang ginagawa niya, pero sa tingin ko, ginagawa niya lang ang lahat para sa sarili niya. Buti na lang at hindi ka nabulag ng tuluyan dahil hindi ka naman talaga nagpakasal sa kanya. Nanghihinayang lang ako dahil ang isang mabuting babae na gaya ni Ziming ay naitulak sa alanganin. Bakit mo pa ba iniisip ang tangang babaeng iyon? Wala lang ba?
Wala lang ba para sa iyo ang lahat ng ginawa ko? Hindi mo ba nakikita? Shanshan, anong sinasabi mo? Magkapatid tayo. Ang sayang naman, dahil ang isang mabuting babae gaya ni Ziming ay itinulak sa hangganan. Bakit mo pa rin iniisip ang hangal na babaeng iyon? Huwag mong sabihin. Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko para sa iyo, hindi mo ba nakikita iyon? Shanshan, anong sinasabi mo? Magkapatid tayo. Alam ko. Alam ko noong bata pa tayo, brother. Ginawa mo ang lahat para protektahan ako. Ngayong malaki na tayo, gusto rin kitang protektahan. Para makuha mo ang lahat ng kay Pamilya Gu, pininsala ko ang binti ni Gu Feifei. At para hindi ka malamangan ni Leng Xiaomo, pinarusahan ko siya at pinatulog ng habang buhay. Lahat ng ginawa ko ay para lang sa iyo. Brother, noong lumaki na si brother, posibleng magmahal ka ng ibang babae, pero gusto ko na ang palaging kasama mo ay ako lang. Marami na akong nainom ngayon. Ituturing ko na lang na hindi ko narinig ang mga ito? Kaya huwag mo na itong uulitin pa. Luo Ziming, anong gagawin mo sa akin? Dati ay kumuha lang ako ng kaunting balat sa likod mo. Pero ngayong araw, kukuhain ko na ang nararapat para sa akin. Sana ako ang makakasama mo sa buhay, habang buhay. Napakarami ng nainom ko ngayon. Ituturing ko na lang na hindi ko narinig ang mga sinabi mo? Huwag mo na itong uulitin sa susunod. Luo Ziming, anong gagawin mo na naman sa akin? Dati, isang piraso lang ng balat mula sa likuran mo ang kinuha ko. Ngayong araw, babalikan ko na ang pag-aari ko. Bakit noong bata ka pa lang ay naranasan mo na ang marangyang buhay? Gayong iisa lang naman ang ama natin. Pero ako simula nang wala na ang aking ina, ay naranasan ang mahirap na buhay sa lansangan. Ni wala man lang akong makain. Iyan ba talaga ang dahilan kung bakit ginagawa mo ang mga ito sa akin? Oo. Aagawin ko sa'yo ang lalaking pinakamamahal mo para manatili ka sa pagdurusa habang buhay. Kapag ibang tao ang sumampal sa'yo, masakit para sa akin. Dahil iyang balat na nasa mukha mo, ay kinuha lang mula sa aking sariling mukha. Luo Ziming, anong gagawin mo? Siyempre, kukunin ko lang ang mga bagay na para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa ganitong paraan, hindi ka naman mawawala. Pero ang iyong mukha ay magkakaroon ng pilat na hindi na kailanman mabubura. Magsalita ka. Si Guyan Chen ba ang tumapos sa aking ama? Kung hindi si Guyan Chen, sino pa ba? Kung hindi niya tinapos ang masamang taong iyon, paano siya uupo bilang chairman ng Luo Group? Ama mo rin siya. Paano mo nakuha na sumama sa taong nanakit sa kanya? Ama, ang isang gaya ni Luo Chang na walang kwenta ay hindi nararapat manatili rito. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Papa. Nung nawala ka, baliw na baliw siya sa paghahanap sa iyo sa buong lungsod. Dapat ay matagal na naming naisip ni Mama ito. Pero kailanman ay hindi namin matanggap na mayroon siyang anak sa labas na katulad mo. Dapat ay matagal na naming naisip ng nanay ko. Kaso kaming dalawa ay ayaw lang aminin na mayroon siyang anak sa labas na katulad mo. Hindi maaari. Noon pa man ay pinabayaan na niya kaming mag-ina. Ziming, nahanap ko na ang gamot para sa paggamot kay Young Master Leng. Tila nandoon iyon sa Pamilya Gu. Teka, siya Yuechi. Magpapatawag agad ako ng taong hahabol sa kanila. Maghintay muna kayo. Dahil narito na tayo sa puntong ito, hindi na ako natatakot na malaman ng iba ang pagkakakilanlan ko. Mas mahalagang mailigtas si Xiao mo. Tayo na. Yan Chen. Anong nangyari sa mukha mo? Yan Chen. Noong pilit akong sinasaktan ni Luo Ziming, iniisip mo pa rin siya rito. Hindi mo ba nararamdaman ang hirap ko? Anong sinabi mo? Sinaktan ka ni Luo Ziming? Hindi mo pa alam, pero dumating na ang oras na ikaw naman ang naisahan at naloko.
Ang tiyahin mo, siya ay si Luo Ziming. Ano? Ang dati mong asawa, ngayon ay biglang nagbago at naging tiyahin mo na. Pati ang mga anak niya, kahenerasyon mo na rin. Napakakatawa, di ba? Mga anak? Kumusta po kayo, pinsan at pinsan? Napakagalang naman ni Pinsan. Ilang taon ka na? 5 na po. 5 taon? Sa akin ang batang iyan. Hindi maaari. Hindi posibleng magkaanak kayo sa isa't isa. Yanchen, pwede ba tayong magsimula muli? Mahal kita. Sabihin mo sa akin ang totoo, ang sunog na iyon, si Luo Ziming ba talaga ang may gawa? Nagpapatunay ang larawang ito na si Luo Ziming noong oras na iyon ay nasa Hawaii para magbakasyon. Siguro nagkamali lang ako ng alaala, pero ang sunog na iyon, siguradong may kinalaman si Luo Ziming. Maniwala ka sa akin, si Luo Ziming ay hindi mabuting tao. Mukhang si Xiao Yiki ay nagsalita na sa iyo. Ikaw ba talaga si Ziming? Akin ba ang batang yon? Gu Yanchen, mag-usap tayo. Dahil narito na tayo sa puntong ito, lahat tayo ay may pagkakamali. Pero walang kasalanan sina Xiao Mo at Fei Fei. Huwag na sana natin silang idamay. Dahil lang sa ating mga personal na issue. Anong ibig mong sabihin? Ano? Wala ka pa rin bang balak na umamin? Ang nangyari kina Xiao Mo at Fei Fei ay ikaw ang may gawa. Ako ang may gawa niyon. Hindi ko akalain na ganito kakatibay. At hindi ka nawala. Hindi ba't gusto mong maghiganti? Sa akin ka humarap? Huwag mong idamay ang kuya ko. Shanshan, tumigil ka na. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Inaamin ko, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Dahil sa mga ginawa ni Gu Shanshan, kapag dinala ko siya sa mga pulis, ang natitirang bahagi ng buhay niya ay sa kulungan na. Ziming, maaari pa nating pag-usapan ito. Simula noong bata pa tayo, ay magkasama na tayong lumaki at alam mo naman, hindi naman talagang masamang tao si Shanshan. Maaari akong pumili na huwag mag-report sa mga pulis, pero may kailangan ako bilang kapalit niyon. Pwede kong piliin na huwag tumawag ng 911, pero may kailangan ako bilang kapalit. Anong bagay iyon? Ang gamot para sa Xiao Mo na nasa inyong pamilya Gu. Sige, kukunin ko na ngayon. Brother, huwag kang magpakontrol sa kanya. Kahit ako na lang ang makulong. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito si Brother, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Xiaoyueki, anong ginagawa mo? Luo Ziming, gusto mong iligtas si Leng Xiao Mo, di ba? Pero nasa akin ang gamot ngayon. Kung gusto mo itong makuha, lumuhod ka sa harap ko. Xiaoyueki, ibigay mo sa akin ang gamot ngayon at bibigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay ng payapa. Hindi niyo rin naman ako pakakawalan. Kaya bakit hindi ko na lang isama si Leng Xiao Mo sa aking pagbagsak? Yueki, ibigay mo sa akin ang gamot. Gusto kong magsimulang muli kasama ka. Gaya ng dati. Kahit na nasira pa ang mukha mo, hindi kita kailanman hinamak. Ayos ba? Gu Yanchen, alam mo ba? Noong 16 na taong gulang pa lamang ako, tinrato ako ng masama ng katiwala. Pero dumating ka na parang isang tagapagligtas sa mundo ko. Mula noon, minahal na talaga kita. Alam ko, ibigay mo na sa akin ang gamot. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal sa iyo. Pero ngayon, para kay Luo Ziming, gusto mo akong lokohin. Masyado ninyong iniingatan ang gamot na ito, hindi ba? Kaya sisirain ko ito? Walang makakakuha nito kahit isa sa inyo. Ibigay mo sa akin ang gamot. Ibigay mo sa akin ang gamot. Ayoko. Ang iyong binti. Dalhin sila sa istasyon ng mga pulis. Bakit ka nandito? Ang mga bagay na ito, iwan mo na lang sa akin ang pag-aasikaso nito. Dapat ay naghihintay lang ako sa ospital, pero pakiramdam ko kamakailan ay masyado kang nag-aalinlangan, wala kang kabilis-bilis gumalaw, kaya sinadya kong pumunta rito. Mabuti na lang at dumating ako, kung hindi ay ang napakahalagang gamot na ito ay masisira lang ni Xiaoyueki. Ate, alam kong ang ginawa ni Shanshan sa iyo ay talagang sobra. Pero dahil sa dulo ay pareho tayong tauhan ng pamilya Gu, maaari naman nating pag-usapan ng maayos ang lahat. Napakaganda naman ang sinabi ni Yanchen. Pero noong kakabalik ko lang sa bansa, ay hindi na nakapaghintay si Gu Shanshan,
Nabalian ako ng 2 binti. Sa tingin mo ba, itinuring niya ako bilang tao ng pamilya Gu? Bilang tao ng pamilya Gu, nagawa niya pang lasonin si Lolo para lang ikaw ang maging pinuno ng pamilya Gu at makuha ang buong kapangyarihan? Sa tingin mo ba, may dahilan pa ako para mapatawad siya? Alam mo rin naman, nung bata pa siya, ay madalas siyang saktan ng kanyang ama. Ang sakit na naranasan niya noong bata siya ay hindi sapat na dahilan para saktan niya ang ibang tao? Pero, Brother, huwag ka nang magsalita po. Sinabi ko na, pananagutan ko ang mga ginawa ko. Gu Fei, patawad sa mga nagawa ko sa iyo. Handa akong tanggapin ang parusa ng batas. Huwag mo nang pahirapan pa si brother po. Luo Ziming, pagbabayarin kita kahit anong mangyari. Ziming, pagkatapos gumamit ng gamot, ay magigising na si Xiao mo, di ba? Depende pa rin iyan sa sarili niyang pangangatawan. Ang ibang tao ay nagigising sa loob ng ilang araw. Ang iba naman ay inaabot ng ilang taon. Xiao mo, gising ka na. Fei, nandito ka ba sa tabi ko sa buong oras? Nandito lang ako palagi. May magandang balita ako sa iyo. Dahil sa tulong ng kaibigan ni Ziming na si Dr. Meng, ay gumaling na ang binti ko, maaari na akong tumayo. Napakagandang balita niyan. Huwag kang mag-alala. Si Dr. Meng ay pagagalingin din ang iyong mga mata. Sige. Siya nga pala. Nasaan si Ziming? Nandito ako. Ziming, Huwag kang mag-alala. Tiyak na hahanap ako ng taong makakapagpagaling sa iyong mga mata. salamat po sa inyong paghihirap. Siya nga pala, sa mga panahong wala kang malay, si Fei ang palaging nag-aalaga sa'yo. Siya nga pala, sa mga panahong wala kang malay, si Fei ang nag-alaga sa iyo. Fei, maraming salamat sa iyo. Ziming, narito na si President Gu. Gusto ka raw niyang makausap. Mag-usap muna kayo. Lalabas muna ako. Ziming, kakapasok lang ni Gu Shanshan sa kulungan, tapos pinupuntahan ka na agad ni Gu Yanchen, siguradong tungkol ito sa nangyari kay Gu Shanshan. Huwag ka nang magpapalinlang sa kaniya muli. Huwag kang mag-alala. President Gu, ano na namang pakitang tao ito? Kung gusto mong iligtas si Gu Shanshan, hindi mo na kailangang gumawa pa ng ganitong eksena. Ziming, alam kong sa loob mo ay galit ka pa rin sa akin, pero sa totoo lang, sa lahat ng taong lumipas ay hindi kita kailanman nakalimutan. Gusto kong magsimula tayong muli. Maaari ba? Magsisimulang muli? Gu Yanchen, napakawalang hiya mo talaga. Huwag mong kakalimutan kung sino talaga ang dahilan kung bakit wala na ang papa ko. Maaaring marami akong nagawa sa iyong pagkakamali, pero hinding-hindi ko idinamay ang ama mo. Kung ganoon, pinalalabas mo bang pinagbintangan ka lang ni Xiaoyueki? Kaya kong manumpa na wala akong kinalaman sa pagkawala ng ama mo. Ziming, alam ko na marami kang dinanas na hirap noon, handa kong gamitin ang buong buhay ko para bumawi sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Kung ganoon, kahit anong ipagawa ko, gagawin mo talaga, tama? Basta't kaya ko, ibibigay ko ang gusto mo. Sige, gising na si Xiao mo ngayon, kaya ibalik mo na ang lahat ng mga shares na kinuha mo mula kay Xiao mo. Ano? Bakit? Pagdating talaga sa pera, masyadong mabilis ang reaksyon mo. Napapaisip tuloy ako. Sa katapatan mo, President Gu. Pumapayag ako. Gu Yanchen, huwag mong isipin na maniniwala ako sa iyo ng ganoon kadali. Ibig sabihin ba, kahit ano ang iutos ko sa iyo, gagawin mo ang lahat, tama? Hanggat kaya ko, gagawin ko para sa iyo. Sige, gising na ngayon si Xiao mo, kaya ibalik mo na ang lahat ng mga shares na kinuha mo kay Xiao mo. Ano? Bakit? Kapag pera na ang pinag-uusapan, masyadong mabilis ang reaksyon mo? Dahil dyan, nagdududa na ako. Sa katapatan mo, President Gu. Pumapayag ako. Gu Yanchen, huwag mong isipin na napakadali mo akong mapapaniwala. Xiao mo, Fei. Mayroon siyang gustong sabihin sa inyo. Yanchen, Xiao mo? Ito ang mga shares na nakuha ko mula sa pamilya Leng noon. Ibabalik ko ang lahat ng ito sa iyo. Ituring mo na lang itong paraan ni Shanshan para humingi ng paumanhin sa iyo. Teka, Ziming, ayos lang ba ito?
Kunin mo na iyan dahil sa iyo naman iyan. Kung hindi, baka may magsisi pa rito mamaya. Ziming, pwede mo na ba akong pagkatiwalaan ngayon? Magtiwala sa iyo. Kung ganoon, patunayan mong wala kang kinalaman sa nangyari sa ama ko. Ayos. Maayos na rin ang mga mata ni Xiao mo. Tama ka. Maraming salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin. Tulungan mo kaming ibaba ang mga kahon. Sige, akin na yan. Kung ganoon, maghuhugas muna ako ng prutas para sa lahat. Tara. Napakaswerte. Maayos na ang binti mo at magaling na rin ang kanyang mga mata. Utang ko ito sa'yo. Tungkol sa amin ni Xiao mo. Sa tingin ko, parang magpo-propose na si Xiao mo sa akin. Anong gagawin ko? Kinakabahan ako. Talaga? Alam mo ba, noong nasa ospital tayo, madaling-madali siyang makipag-divorce kay Gu Shanshan dahil pala magpo-propose siya sa iyo. Huwag kang kabahan. Xiao mo, mayroon ka bang gustong sabihin? Sabay tayong lumaki. At simula pa noong bata tayo ay gusto na kita. Pero dahil napakagaling mo, at palagi naman akong duwag, naging dahilan ito kaya maraming taon ang lumipas na hindi ako nakapagtapat sa iyo. Ziming, papayag ka bang magpakasal sa akin? Ziming, handa ka bang magpakasal sa akin? Xiao mo, nalilito ka. Hindi ako ang dapat mong alukan ng kasal, kundi si Feifei. Luo Ziming, ang tingin ko lang kay Feifei ay parang isang kapatid. Ang pagsama ko sa kanya para mag-aral sa ibang bansa ay pakiusap lang din ng ama ni Feifei. Ikaw ang talagang mahal ko. Luo Ziming, ang sinabi mo noon, na basta gusto ko, hinding-hindi mo ito pakikialaman? Bakit? Ngayon ba ay balak mong agawin sa akin ang lalaki? Feifei, makinig ka sa paliwanag ko. Wala talagang namamagitan sa amin ni Xiao mo. Magkaibigan lang kami. Huwag ka nang magsalita. Ang mangagaw ng lalaki ng matalik na kaibigan, talaga bang ganyan na kawalang hiya ang mga paraan mo? Huwag mong kakalimutan. Kung hindi dahil sa amin ni Lolo at sa aming pagsuporta, paano mo matatapos ang paghihiganti mo? Feifei, makinig ka sa paliwanag ko, Feifei. Feifei. Anong ibig sabihin ng pag-amin mo kanina? Alam mo naman na si Luo Ziming ay asawa ko at mayroon na kaming anak. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay ibigay kay Ziming ang pinakamagandang buhay at hindi yung sinasaktan siya gaya ng ginagawa mo. Gu Yanchen, alam kong gusto mong makuha muli si Ziming. Patas tayong lumaban. Feifei, patawad po. Luo Ziming, nagpapasalamat ako sa pagbalik mo sa bansa para tulungan ako at si Xiao mo at para mapagaling din ang mga sakit namin. Pero hindi iyon sapat na dahilan para agawin mo sa akin si Xiao mo. Pasensya na, Feifei. Gusto ko si Leng Xiao mo, matagal mo nang alam ang bagay na iyon. Bilang pinakamatalik kong kaibigan, bakit hindi ka lumayo at dumistansya sa kanya? Patawad talaga, Feifei. Kahit na matagumpay ang paghihiganti ko ngayon, at kahit na pinahihirapan ko si Yanchen, ang totoo, sa puso ko. Pero ngayon ay gusto ka na ni Xiao mo? At kung hindi ito mababago, kailangang tapusin ang pagkakaibigan natin at maging magkaaway tayo. Alam mo, na para kay Xiao mo, kahit ano ay kaya kong gawin. Alam mo naman na wala akong balak makipag-agawan sa iyo. Hindi mo pa rin ba ako mapagkatiwalaan? Ngayon, ano ang desisyon mo? Sige, aalis na ako ng bansa. Hinding-hindi na ako muli magpapakita sa inyong dalawa. Mabuti, sana ay panindigan mo ang sinabi mo. At sana, huwag ka na talagang bumalik dahil ayaw nakitang makita. Sige, sana ay panindigan mo ang sinabi mo at huwag ka na sanang bumalik kailanman. Ayaw na kitang makita pa. Mami, talaga po bang aalis na tayo? Oo. Pero, nandito po ang pinakapaborito mong si Tita Gu. Dadalawin ba tayo ni Tita Gu sa ibang bansa? Oo, darating siya. Ziming, Xiaoye, hintayin niyo ako. Mami, nandito po ang pamangkin nyo para magpaalam. Maglaro ka muna doon sa malayo. Sige na. Anong ginagawa mo rito?
Nangako akong babawi ako sa iyo kahit sa ibang bansa pa iyan. Sasama ako para alagaan ka. Ziming, alam kong marami akong nagawang pagkakamali sa iyo noon. Pero pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto ko ring magkaroon si Xiaoye ng tatay at ng isang buong pamilya. Sa tingin ko ay hindi na iyan kailangan. Pero pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Gusto ko ring magkaroon si Xiaoye ng isang ama at ng isang buong pamilya. Sa tingin ko ay hindi na iyon kailangan. Hindi kailanman kakailanganin ni Xiaoye ang isang amang katulad mo. Sa isang taong marumi ang mga paraan at gagawin ang lahat makuha lang ang gusto, mas pipiliin ko pang lumaki si Xiaoye sa isang pamilyang may iisang magulang. Ziming, tunay na akong nagsisisi. Inilipat ko na ang lahat ng ari-arian ng Luo Group sa pangalan mo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dati ay sobrang tiwala ko kay Xia Yueki. Ipinapangako kong aalagaan ko kayo. Xiaoye? Xiaoye. Anong gagawin ko? Huy, Luo Ziming, hindi mo inaasahan ito, di ba? Nakakalabas na ako ng kulungan sa pamamagitan ng piyansa. Pumunta ka ritong mag-isa para hanapin ako. Huwag kang tatawag sa pulis. Dahil kung hindi mo na kailanman makikita ang anak mo. Xiaoye! Mama! Nandito lang si Mama. Maayos lang ang lahat. Nandito lang si Mama. Mama, natatakot po ako. Tahan na, ayos lang yan. Luo Ziming, di ba sabi ko mag-isa ka lang dapat pumunta? Bakit isinama mo pa pati ang aking kuya Yanchen? Pero ayos na rin ito, para magkasama-sama ang inyong pamilya nang hindi kayo malungkot. Xia Yueki, itigil mo na ito. Sumuko ka na sa batas, dahil iyon lang ang tanging paraan mo. Hindi kita pinatawag sa mga pulis. Pero bakit kung makapagsalita ka ay parang pulis? Masyado kang madaldal? Mag-ingat ka, baka mamaya ay tapusin ko ang buhay niyo sa harap ng maraming tao. Xia Yueki, ako na lang ang saktan mo. Ako ang may pagkakasala sa iyo. Walang kasalanan sina Ziming at Xiaoye. Paalisin mo na sila at ako ang maiiwan dito. Naku, Kuya Yanchen, sa ganitong pagkakataon, nagawa mo pa talagang magkunwaring matapang at tapat. Ilang masasamang bagay ang ginawa ko para sa iyo. Minahal kita ng buong puso. Pero sa huli, ang mahalaga lang sa iyo ay kung kaninong sinapupunan ang makakapagbigay sa iyo ng anak. Kayong tatlo, sabay-sabay kayong maglalaho. Nang magkakasama kayo sa huling hantungan. Takpan mo ang ilong mo. Yanchen, huwag kang masyadong gumalaw, kundi mahihirapan kang huminga. Yanchen. Ziming, hindi ko hahayaang mangyari ang masama sa inyo ni Xiaoye at hindi ko kayo pababayaan. Yanchen, gumising ka po. Huwag kang matulog, Yanchen. Yanchen, pakiusap, huwag kang matulog, Yanchen. Ziming. Ziming, gising ka na po, Ziming? Patawad po. Masyado po akong naging matigas ang ulo at pasaway. Manatili ka po, huwag kang aalis. Okay po ba? Fei, kailangan mong maniwala sa akin. Kami ni Xiao mo. Nasaan si Xiaoye? Huwag kang mag-alala. Ayos lang si Xiaoye, naiuwi na siya sa bahay. Kumusta naman po siya? Ziming, gising ka na. Ziming, pasensya ka na. Naging masyado akong makasarili at matigas ang ulo. Manatili ka rito. Huwag kang aalis, please. Fei, kailangan mong maniwala sa akin, ako at si Xiao mo. Nasaan si Xiaoye? Huwag kang mag-alala. Maayos lang ang kalagayan ni Xiaoye. Naiuwi na siya sa bahay. Paano naman siya? Sabi ng doktor, masyado siyang maraming nalanghap na lason,
Inoobserbahan pa siya sa ngayon at hindi pa siya ligtas? Guyanchen, hindi ba gusto mong pumunta sa ibang bansa para alagaan kami ni Yezi? Kapag gumising ka ngayon, papayagan na kita.